May grasya ba ang paghihintay? Mabiyayang araw ng Martes Kapanalig, kapistahan ngayon ni San Juan ng Canti. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nang sumapit na ang panganganak ni Elizabeth, isang anak na lalaki ang isinilang niya. Narinig ng mga kapitbahay at mga kamag-anakan niya kung gaano nagdalang awa sa kanya ang Panginoon, kaya't nakigalak sila sa kanya. Nang ika-8 araw na dumating sila para tuliin ang sanggol, at pangangalanan sana nila itong Zacarias, gaya ng kanyang ama. Sumagot naman ang kanyang ina. Hindi. Tatawagin siyang Juan. Wala ka namang kamag-anak na may ganyang pangalan, hindi ba? Tama. Kaya sumenya sila sa ama ng sanggol kung ano ang gusto niyang itawag dito. Humingi siya ng isang sulatan. At sa pagtataka ng lahat ay kanyang isinulat, Juan ang pangalan niya. Noon di nabuksan ang kanyang bibig at nakalag ang kanyang dila. Nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos, kaya namayani ang banal na pagkatakot sa kanilang mga kapitbahay. At naging usap-usapan ng lahat ng pangyayaring ito sa buong mataas na lupain ng Huda. Nag-isip-isip ang mga nakarinig at nagtanungan, Ano kaya ang mangyayari sa sanggol na ito? dahil sumasakanya ngang talaga ang kamay ng Panginoon. May grasya nga ba sa paghihintay? Kung minsan, pakiramdam natin, wala. Nakakapagod maghintay. Lalo na kung matagal mo nang ipinagdarasal pero walang nangyayari. Napapaisip tayo, naririnig pa ba kaya ako ng Diyos? O nakalimutan na ba niya ako? Pero sa totoo lang, ang paghihintay ay isa sa pinakamagandang lugar kung saan kumikilos ang grasya ng Diyos. Habang tahimik na nag-aantay, hinuhubog ng Diyos ang ating puso. Tinuturuan tayong magtiwala, magpakumbaba, at magpasalamat kahit wala pa tayong nakikita. Gaya ni Zacarias at Elizabeth sa Ebanghelyo ngayon, matagal silang naghintay. Sa katandaan nila, tila imposibleng magkaroon pa sila ng anak. Pero nang dumating ang panahon ng Diyos, ipinanganak si Juan Bautista. Isang paalala na hindi kailanman huli ang pangako ng Diyos. Ang grasya ng paghihintay ay ito. Natututo tayong manampalataya sa oras ng Diyos at hindi sa oras natin. Kaya natutunan nating maghintay ng may pag-asa. Hindi lang biyaya ang nakakamtan natin sa dulo, kundi isang pusong handa, magpasalamat, at mas malalim ang tiwala sa Kanya. Panginoon, salamat sa grasya ng paghihintay. Turuan mo kaming huwag mainip o mawalan ng pag-asa. Hindi makita na sa bawat sandaling tila walang nangyayari, may ginagawa kang kamangha-manghang bagay sa aming puso. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalo na sa mga donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. At patuloy kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Amang makapangyarihan, tulungan mo kaming makapaghanda sa pagdating ni Kristong iyong anak. Naway maratnan niya kaming naghihintay na nananabik at masayang nagdarasal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.